Tagal na rin kasi mula nung huli silang nagkita ng ama niya. Sana okay lang sa'yo na dalawin muna namin siyang dalawa ni Jordan. Kung yun ang magpapasaya kay Tori, sa'yo, kay Mama, bakit hindi? Ha? Sino wala kang karapatan na ipagdamot sa anak ko ang tatay niya? Hindi ko. Halika na anak, punta na tayo sa daddy mo. Halika na. Hindi niya pwede. Christy, ano ba? Ang kulit mo naman. Ano na kaya yung anak niya? Gusto mong skandalo? Saka nangako sa akin si Christy. Total, nahanap na namin si Jordan. Bibigay na niya yung attention niya sa kasal namin. Sa buhay namin. Sana nga mangyari yan. Kung wala kang magandang sasabihin, pakiusap, huwag mo na lang ito. Pero sino magsasabing walang darating na problema kasi bumalik na si Jordan sa buhay niya. Hindi ako papayag na iwan niya. Kahit ayaw niya na sa'yo, hindi naman habang buhay pwede mong pigilan sila Christy. Sa tingin mo ba, papayag siyang hindi makita si Tori? Anak niya yun. Mas wala na siyang magagawa. Dahil may plano na ako. Sana pabayaan na kami ni Shaira na dalawan si Jordan. Yun lang. We'll just have to file a mandatory injunction sa korte para mapapayag si Shaira na bumisita si Tori sa tatay niya. Kaya kitang patawarin. O yun naman pala eh. Pero yun lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Other than that, wala na. Paano kami ni Junior? Hindi ko pababayaan si Junior. Hindi ko pababayaan ang anak ni Jeff. Pero tayo tapos na. Sana maging malinaw sa'yo yun. Doc, gusto ko na po sana iuwi si Jordan. Baka pwedeng sa bahay na lang po siya magpagaling. Pwede naman. Maayos na ang lagay ni Jordan, except nakakas yung mga hit at binti niya. Pero I would highly recommend na dito muna siya ng mga ilang araw. Doc, kasi hindi na komportable yung asawa ko dito eh. Baka pwedeng alagaan ko na lang siya sa bahay. Lahat ng kailangan niya, bibilhin ko na lang. May kaibigan din akong doktor. Pwede siyang bisitahin nun from time to time to check up on him. Basta gusto ko na lang talaga siya iuwi. Well, wala naman ako magagawa if that is your decision. Pero kailangan pa rin natin ang consent ng asawa mo. Dok, baka pwedeng ako na lang yung magdesisyon. Ako naman talaga yung nagdedesisyon simula nung ma-diagnose siya eh. Ma-diagnose ng ano. Dok, ayoko na po sana ito ungkatin pero hindi po talaga stable yung lagay ni Jordan. Ilang beses na po siya nagpa-check up sa psychiatrist bago siya mawala. Tapos, hindi ko po alam eh, parang nakakalimutan niya na kung sino ako. Sinasabi niya na hindi niya daw ako asawa, nagwawala siya, tapos gusto niya yung gusto niya yung nasusunod. Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin mahalagang information niya ng pasyente? Dok, alam niyo naman pong merong stigma pagdating sa mental health, di ba? Sa totoo lang, hindi rin po madali para sa akin na pag-usapan tong kondisyon ng asawa ko. Kaya nga ini-insist ko na baka pwedeng sa bahay na lang siya. Para hindi na rin siya natotrauma dito. Natitrigger po kasi siya kapag meron siya nakikita ng mga medical practitioners. Okay, if that is your decision, but I will be needing a copy of his diagnosis from the psychiatrist. Okay po, sige po. Bibigay ko po sa inyo. At saka kinakailangan mo rin pumirma ng waiver para walang pananagutan ng hospital paglabas ng asawa mo sa facility. Sige po. Sige po. Salamat po. I'll go ahead. Sige po. Naku, bilib naman ako sa lawyer mo, anak, ha? Ang bilis kumilos. Eto na agad nakakuha na ng court order. Thankfully nga, Ma. At ngayon, hindi na talaga kami pwedeng harangin ni Shaira. Of course. Kita na natin ang daddy mo. Talaga po, Mami? Makikita ko na po si Daddy? Yes, anak. As promised. Thank you po, Mami. Tingnan lang natin kung anong pwede pang gawin yung Shaira na yan. Siya man ang legal na asawa, legal naman ang hawak ng dokumento. Christy, samahan ko na kayo. Mas mabuting nandun ako kung sakali may kalokohang gawin niya si Shaira, may pipigil sa akin. Salamat sa pagsuporta, Leon. Siya, tara na. At may sobrang sabik ng bata dito sa tabi ko para makita ang ama niya eh. Halika na. Let's go. Come on, anak. Lagay mo dito para hindi mo bati. Come on, let's go. Yeah.
Oh. Yan na yung cake diagnosis ni Jordan. Kung alam mo lang lahat na ginawa ko para nang mapapayag yan, ah. Thank you so much, Lasty. Maasahan talaga kita. Pero nakausap mo yung psychiatrist na pwedeng i-verify ito ng doktor ni Jordan, ha? Yes, alam niya na rin yung gagawin. Okay. Shai, this is really dangerous. Bakit kasi pinalabas mo pang baliw si Jordan? Baliw naman talaga siya. Baliw siya for thinking na makakawala pa siya sa akin. Hindi kaya ikaw yung mas baliw for thinking na mapapasayo pa siya? Real, kahit iuwi mo ng bahay yan, makakasigurado ka bang mag-stay siya sa'yo? Makapag gumaling yan, iwan ka rin yan. Bakit hindi mo na nabayaan? Hindi ko hahayaan na iwan ko dyan. Kung noon wala akong nagawa, ngayon meron akong opportunity. Leslie, now he's weak. And he's totally dependent on me. Magagawa ko lahat ng gusto ko sa kanya. And in the end, sa akin pa rin si Jordan. Ewan ko, Shaira. Hindi ko na alam sa kapagagaling mo ang pinagagawa mo. Leslie, masyado na akong maraming sinakripisyo para sa iyo. Yes, I know, pero hanggang kailan? Paano yung buhay mo? Paano yung career mo? Di ba kakabalik mo lang sa trabaho? Magre-resign ako para kay John. Saan ka kukuha ng pera para sa pagpapagamot niya? Paano may finance yung pagpapagaling niya sa bahay? Basta, Leslie, gagawa ko ng paraan. Ongoing na ang investigasyon na nangyari sa kuta ng mga kalasag. Good news is, nasalba namin ang ransom money. Once na maayos ng paperwork, babalik namin sa inyo ang pera. Naku, salamat po, Colonel. Gagamitin ko yung perang yun para sa pagpapagamot ni Jordan. Ina-operahan na siya ngayon. Once na magising na siya, kukuha na siya ng statement ng tauwang ko para ma-finalize na ang kaso. Pero, hindi naman sa'yo yung lahat ng pera, di ba? Yes. Yung 3 million, binalik ko na kay Hannah. Tapos yung 2 million, gagamitin ko para lumayo na kami ni Jordan dito. At hindi na siya makikita ni Christy. Hindi.